guys, andito kami ni Daddy sa karinderya. Malapit lang or adjacent lang talaga or akbang lagi siya guys sa simbahan sa Dolho. Ay no, not Dolho. Basta Santo Niño. Sige na lang. Ay ikaw. Linoldog na lang. So ayan si Daddy guys. Order ng food. Kasi yung prepare niya na breakfast for Kia na lang yun guys. Kasi nga today is the day na ipapakabit na namin yung keyless entry system. So yung blinag ko the other day, so ngayon na namin ikakabit. And then supposed to be sasama ako kina Papay mamaya for the viewing dun sa client nga namin. Kaso guys, gusto ko samahan din si Daddy. So sabi ko kina Papay, sila na lang yung magpunta doon. Kasi may kotse naman din naman silang dala. Then after namin, kasi hindi namin alam guys kung anong oras kami matatapos dito sa pagpapagawa ng pagpapakabit nga ng sensor ni Jackie. So baka matagalan kami ba. So mas mabuti na yung ano ba yun? Nandito ako. Init guys, grabe. Nag-sunblock ako, yung dalawang sunblock yung ginamit ko guys. As in, hindi pa ako naliligo. Pero ayan o, naka-block ako na sleeveless. And then ginamit ko yung pants na binigay sa akin ni Mamili. Ang ganda niya guys. Ang comfy niya and may bulsa pa talaga siya. So, gutom ako guys. Grabe. Ngayon lang ako talaga nagising. Nagising ako mga 8:30, bumaba ako, umihi. And then, umakyat ako uli. Kasi si Daddy was sleeping also. He was so tired as well. And then, of course, dala ko yung water namin, guys. Nilagyan ko ng marami yellow. Para hindi na kami bumili-bili pa dito ng mga tubig. So, ito na yung food namin, guys. Adobo. Kanin ba to? Yeah, kanin. And then we ordered dinoldog. Usan ni ka buok la? Duha? Oh. Dinoldog. Ayan. Wow, dinoldog. Ano to? Gamay sa bawah sinuwahan. Gusto pala tapos dinoldog. Si Daddy, pinalagyan ko rin siya ng sunblock. Pagkarami-rami. Sabi ko, mo yan, i-double mo yan sa mukha mo. And then, of course, may dala akong payong, guys. Kasi ang hirap. And kailangan talaga ng water para always tayong hydrated. So, kain na muna kami, guys, ha. Yung food namin, guys. Ayan, dinoldo. Humingi kami ng sabaw ng tinola. And then, gusto. And then 2 rice. And then si Daddy. Let's eat. Let's eat, guys. Mami kay lang gisuwa sa dinoldog kay kanang murag kanada daily.
sa ilang pwesto no, kadili init. Ilang pwesto ba, dili init. Nawa, baka sa gayo. Wala naman nakagaluto sa balay. Atrasaw na. Oo na. Kuhan ba ko, mag-good post ba ko? Makita naman ito niya ang sudan, di ba? Ang kulhin sa... Ako kay kanon nila. Okra. Kain tayo ng okra, guys. Sarap, guys. Ang lamig ng water. Ang dami ko kasing ice na nilagay. Guys, andito na kami sa mekaniko. So yan, yung may dalang karton. Siya yung electrician slash mekaniko dito. Or gumagawa siya, nag-assemble siya ng mga multi-cabs guys. Or mga minivans, kagaya ng sa amin. So yun, tinatanong ni Daddy kung available siya. Kasi kung hindi, yung kapatid niya kasi Tyrone tayo yung pangalan. Tinatawagan niya kung pwede siya na lang. Kasi marami siyang ginagawa guys. Oh, marami silang ina-assemble. Ayan oh. Ayan. Yan si Daddy. Nag-uusap pa sila. Tinatawagan niya yung brother niya kung pwede. Kasi kung yung brother niya, ipupuntahan namin yun doon sa sa shop naman niya. Ito yung kagandahan guys kapag skilled worker ka or ito marunong kang yung mga ganito kasi may pera talaga dito guys. Magtiyaga ka lang sa init, sa pagod, sa pawis. Pero alam mo talaga na mayroon kang ano ba yun? Makukuha. Kasi especially kung marami ka ng customers, di ba? Ang yung mga customers mo is magre-refer naman ng iba pang mga kakilala nila. So lalawak yung yung market mo. So dadayuhin ka na talaga ng mga tao. And especially kung hindi naman ganun kalaki yung mga labors or fees na ina-ask mo, sigurado talaga na mangyayari yun. Marami kaming pinagpapipilian guys dun sa Corning. Yun yung pinaka talaga luma namin na kakilala dun sa May Labangon. Napakita ko na yan sa inyo guys in one of my vlogs dati pa. Kaso malayo na kasi yun guys, nasa city yun nasa dito malapit lang talaga sa amin, like isang block lang. Umalis nga lang muna kami ni Daddy kanina, nagpunta kami pala sa Mohon. So Mohon Church, ang atbang nun guys, ano ba yung Tagalog ng atbang? Sa kabila nun, yan. So tatawid ka lang, marami na dong mga pagpipilian na karinderya. So nabusog naman talaga ako guys. Ang sarap ng dinuldog nila guys. Yan yung ginataan na kamunggay na may ano ba? Hindi ko na alam. Kamunggay nga nai kuan guys ba ganang kalabasa. So yun, sandali lang kasi Daddy. Saman. Wari na. Oh. Ay, paungan na ni. Iyo kay. Ini ba? Oh. Darating daw dito yung brother niya. Wala man ni malay. O nga ni kay. Awa. So yan guys. Yun ang ganap ko today.
Si Kian, I'm sure ando na yun sa bahay guys. Hindi ko na lang nilock yung bahay. Anyway, okay naman, safe naman doon. May CCTV naman kami. Kasi maya-maya kasi guys, uuwi na yung batang yun. So, nag-prepare na lang si Daddy ng breakfast sa kanya. Ano ba yung prepare ni Daddy? Fried rice niya yung kanin kagabi kasi marami pang natira eh. And then, nilutuan niya ng ano ba yun? Ay, nilutuan niya ng itlog and sausage. So, ang imo yung ang number 1 yun mo tanaw. Maintenance mo. Makin na yun og kanang ilawom. Wa man ako lima ko ang ilawom dito may SMC side. Wait up, bro, wait up. So, andito pa rin kami ni Daddy, guys. Pinagawa kasi din namin ni Daddy yung door. Kasi hindi siya align. Unlike dyan, align talaga siya. Sa kabila, may umusli. So, pinaayos na rin lang din namin. And then, naghihintay kami sa electrician na gagawa and kakabit doon sa sensor namin. Ang init, guys. Pero, andito kami sa middle of dito sa may mga semento dyan. Pero may malaking kahoy naman. May mga kahoy din dito. So, okay lang din. Mahangin. Dyan si Daddy. Sus, buti na lang talaga guys. Uy, nag-sunblock talaga ako ng bonggang-bongga. Pati leeg ko guys, nilagyan ko. Kasi alam ko, mainit dito. Pero dito, in fairness, mahangin. Kasi nga, ang daming puno, Tingnan nyo. Mapuno kasi dito guys. Ayan. And, so paggawaan to ng semento. Ayan. Ito sila, may mga dyan, hollow blocks. Tapos, pinarentahan nila tong malaking lugar dito sa kakilala ni Daddy na mekaniko. Kasi nga, medyo nagka-problema pala sila sa tax. So, kaya natigil na yung pagpagawa or pag-expansion ng nila, semento. Pero ang dami pa nilang stock na, ayan mga lupa. Yan. Kasi tawag guys, kanang mga ingana. Anapog. Ayan. Tapos doon, dako pa kaayo dito guys. Daghan pa kaig bakanting ng mga yuta. Ayan, dito pa. Sayang ba? Natigil yung operasyon nila. So, para hindi ma-idle yung lot, the owner decided na parentahan na lang tong portion dito. Malaki din yung lugar niya, Ewan ko lang kung magkano yung renta ng may-ari dito niyang ito. Ito yun, yan siya, yung mekaniko. So, unti-unti niyang pinapagawa yung kanyang parang office. Kita niyo yan, parang may office. Hindi mo kita, no? Yan, may pinapagawa siya dyan. Yung bubong. Kasi mahirap nga naman guys na empty talaga yung shop mo ba. So andyan na yung brother niya nagagawa. Kakabit ng namin, sensor. Gusto ko talaga guys na may sensor, keyless na sensor. Kasi kunyari, nakalimutan naming mag-lock. O at least, gaganyunin mo lang, nakalock na siya. Yun ang advantage guys. So, na-miss ko tuloy si Almera namin, yung jiggle namin na sasakyan na isinoli ko sa bangko. Kasi yun, automated na yun Naka-sensor na talaga yun. Anong ginagawa nila? Nilipat nila yung payong kasi ang init. Init kasi pag may gagawin na yung sensor namin. So ayan na siya guys, siya yung kapatid niya. Siya yung gagawa ng aming sensor. Ay nako. Dami ko ng uban. Malabas na yung aking mga uban. Hindi ko alam guys kung anong oras kami matatapos dito. Pero wala naman kaming gagawin. Iba ni Daddy. Yun lang naman. Maglalaba pala ako pagdating ko ng bahay. So yun pala yung gagawin ko. So chika-chika na lang muna tayo guys. Habang tayo ay nandito. Habang ako ay nakaupo dito sa kanilang camping chair.
Gusto ko yung mga ganito guys ba, kasi na-fold mo lang at nalalagay mo sa sasakyan. Kasi nga kami ni Daddy, mahilig kaming pumunta sa El Curso, wala kaming maupuan. So bala kong bumili ng ganito, dalawa lang good, or kahit tatlo, para sa aming tatlo ni Kian. Para at least kung saan man kami mapunta, meron kaming mauupuan. And then, ano pa ba? Excited na rin talaga ako dito sa sasakyan namin na ito guys. Uy, kahit na maliit lang to si Jaggy and marami pa talaga siyang gagawin sa kanya. Wala pa muna akong balak na ibenta siya guys. Magwa 1 year pa lang siya this month. Next month, June 8. Magwa 1 year siya. So, excited na rin ako na at least happy na rin ako bike guys ba kahit papano. Umabot talaga siya sa amin ng isang taon na wala kaming major talaga na problem, na hindi kami naiwanan sa daan. Unlike nung luma namin na multicab dati guys, my goodness. Ilang beses kaya kami naiwanan sa daan nun guys. Meron pa talagang time na yun guys na andun kami talaga sa tuktok ng Mactan Bridge. As in, doon talaga kami nag-aberya guys. Dahil alam nyo, nabali yung parang propeller sa ilalim. So imagine nyo guys, kami talaga yung nakakos ng traffic nung time na yun. Kasi peak hours pa naman yun. Kasi sinundo ako ni Daddy. I used to work sa MEPS kasi noon guys. Sinundo niya ako dun sa MEPS yung sa pinagtatrabahoan ko. Nung papauwi na kami, sa bandang tuktok talaga guys, sa middle talaga ng bridge. Doon bumigay yung ano ba yun? Yung propeller. Hiyang-hiya talaga ako noon guys. Sabi ko, ano ba namang sasakyan to, oy? Mura nga lang yung nabili namin noon, pero hindi kasi namin, ang kasalanan namin doon, hindi namin pinatingnan sa mekaniko. So basta na lang kami bumili, ganun. Unlike dito, although meron din siyang mga diferensya guys when we got it, like marami na siyang sa baba, sa ilalim, marami na mga tunog. Pero mas maganda to guys, yung makina niya talaga as in solid. Unlike dun sa first namin na multicab guys, yung problema talaga is the makina. So halos every week guys, gumagastos kami ni Daddy nun sa pagpapagawa lang nun sa makina niya. Hanggang sa, umabot din siya guys sa amin ng 13 years ha. And then after 13 years nga, bumili ako ng bagong Almera. Kaso nga, hindi ko talaga natapos siyang bayaran guys dahil nga nag-COVID. And naghirap-hirap na rin din ako nung time na yon. So sinuli ko na lang guys. Mahirap yun kasi ika-4th year na yun namin guys eh. Nag-vlog pa nga ako noon guys, pero tinanggal ko yung vlog kasi nahihiya ako. Yeah, bago pa lang ako dun sa YouTube nung mga time na yon. Sinoli ko yung sasakyan kong yon. Umiyak talaga si Daddy nun guys. Nung kinukuha na siya ng sa amin, bangko. Pero wala akong choice guys. Sabi ko sa sarili ko noon, yung bagay na yan, mapapalitan ko pa yan. Pero yung credibility mo kasi, isip consumer and borrower, hindi mo na yun mababawi. Kasi once blacklisted ka na sa bangko, wala na, hindi ka na makaka-loan ever. Although ngayon, wala naman akong planong mag-loan ulit guys ng bagong sasakyan. Kasi nga, ang laki ng maintenance kapag bago yung sasakyan. Number 1 is the insurance. Ang insurance, isang bagong kotse guys, naglalaro yan sa mga around 15 to 20,000. Depende yan sa sasakyan mo or sa model. Unlike nitong multicab namin guys, mura lang siya guys. So, para sa akin, economically wise, kung nagtitipid ka and gusto mo lang talaga na meron kang masakyan na matibay din, go for minivans guys. And maraming minivans dito na binibenta at ina-assemble dito sa Talisay. So, sa mga interesado, punta kayo dito sa shop niya guys. Dito sa Dumlog. Or you can message me kung gusto nyong i-refer nyo kayo dito sa kanila. Although hindi kami nagpapa-assemble nga dito guys kasi nga nakabili na kami. Pero sa ngayon may mga units sila 5 units sila na ina-assemble. Yung parang china-chop-chop nila ba? Kung katulad dito sa amin, assemble din to eh. Yan. So, para sa akin, mas mainam talaga na merong sasakyan. Pero kung hindi mo talaga afford yung brand new, go ka na lang sa mga ganito. Tapos, make sure na kumuha ka talaga, magdala ka ng mekaniko guys.
para makita yung makina kasi the engine is really really important guys in buying a second hand minivan para sa akin or kahit multicab. Engine is very important kasi anin mo yung ang gandang-ganda ng labas ng ano mo, sasakyan mo, pero yung engine mo prut-prut ng prut-prut. 'Di ba? And number 2 guys, yung air conditioning. You have also to ensure that the AC of these minivans are still working guys. Kasi ang dami kong nakitang mga minivans, mga wagon. Kasi magaganda talaga yung mga wagon na models compared sa amin. Pero walang aircon. Or kung may aircon man, ang hina ng aircon nila guys. So, mas okay to. Nung kinuha namin to, na swertihan din kami guys kasi yung makina, yung aircon nila is okay din. Alright, so balikan ko na lang kayo mamaya guys. Time check guys, it's 11:30. Chinat ko si Papay na kung matapos kami dito, baka makahabol kami dun sa viewing. Kaso nakaalis na daw sila Papay sa kanila. I think sinusundo na nila yung mama nila para sabay na silang pumunta dun sa Vista Grande. So sabi ko, tingnan lang namin kasi ang bilis naman palang tinabaho ng electrician. Buti na rin lang. Sana mura lang yung labor dito. I'll let you know guys kung magkano yung lahat na labor na babayaran namin. Pero bahala na guys, basta meron na kaming sensor. Kasi yun naman talaga yung pinaka-importante sa lahat. Na yung convenience ba. Yung dati pala nitong may-ari guys, meron palang sensor pero kinondem. Ewan ko kung bakit. Meron pala yun, yung mga ganyan-ganyan. So ngayon, eto, yung bago na lang yung pinakabit niya na wire, yung bagong wires na lang daw namin. And then gusto ko sana ilipat yung lock dito na kay daddy, hindi yung sa akin. Kasi ito guys, nung kinonvert kasi itong mga ganito guys, naka right hand drive kasi. Yung yung sa Japan, 'di ba? Right hand drive sila. So kaya yung opening dito sa akin. Pero tingnan lang natin kung Ayan pa siya, oh. Doon si daddy. Talaga sila ng umbrella kasi ang init talaga, guys. Kita nyo ba? Ayan. Ang tingkad pa ng kulay ng minivan namin, Although marami na yung mga patse-patse, guys. Pero wala pa akong balak na papinturahan yan kasi alam ko ang mahal. Siguro naglalaro yan sa mga 25,000. Ay wala pa akong pera ng ganun. Sana kung mayroon kaming maraming benta ni Papay, yon, may papagawa namin. Pero unahin ko yung sa ilalim kasi marami na talaga siyang mga tunog-tunog guys. Marami ng mga kumakalabog na mga sa ilalim. Ay naku, ang init. Ang pula-pula ko na Si daddy, pinalagyan ko rin niya ng sunblock talaga. Like, it's a must. Kahit nasa bahay lang ako, guys. Nasa harap ako ng computer. Naglalagay ako ng sunblock. Kasi daw yung rays ng computer and yung init sa labas is pumapasok talaga dyan and impacted yung ating skin. Kita mo nga, nagkamilasma na nga ako. Dami ko ng milasma. Buti na lang busog na rin kami. Although may biscuit ako dyan guys. May skyflakes akong dala. Kasi nga, mainam na yung meron kang stock talaga na pagkain ba. Kasi kunyari, ang layo pa nung lalakarin kung aalis ako dito. Wala din kasi nagtitinda walang may tindahan dito Wala. Time check guys, it's 12 o'clock na. So, patapos na talaga yung mga doors and kinuha ko tong pababango guys kasi bibilhin ko to. Bibili ako uli kasi wala nang nag-expire na yata to, hindi na mabango yung sasakyan. So 500 yung nabayaran ni daddy na labor sa pagtakabit ng keyless. Mura lang. Tapos eto na lang door. Hindi ko pa alam kung magkano kasi ayan mga finishing touches na lang. Chinek niya talaga lahat guys. Kahit na yung isang door lang yung pinapagawa namin, chinek niya lahat para sigurado. Mas maganda dito guys. Pulido talaga sila gumawa in fairness. So sa lahat ng mga taga-Talisay dyan, kung balak ninyo magpagawa, mayroon kayo ipapagawa sa inyong minivans,
punta kayo dito guys sa kina Cha-Cha. Cha-Cha yung pangalan nung may-ari guys. Andito lang to sa likod ng Julie's sa Iskina Dumlog guys. So may mga sa may Halublakan. So sabihin nyo lang sa Halublakan. Pasok kayo sa loob. Andito lang yung kanilang shop guys. Kasi madali yung trabaho nila guys. Pulido talaga silang magtrabaho. Okay? So, I guess i-end ko na lang muna yung vlog ko guys kasi medyo mahaba na naman to. And kung may lalakarin pa kami mamaya, ibang vlog naman siguro yun. Pero eto definitely, I'll end na my vlog guys. I'll see you guys again on my next vlog. Be good everyone. God bless everyone. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa amin ni Daddy. And ingat kayo parati guys dahil ang mga kabit nga ay nasa tabi-tabi lang. Si Daddy will test now the keyless. Unlock, alright. Oh yeah, lock. Lock. Good job, Jaggy.